Kamusta mga minamahal kong Pisces? Ready na ba kayong malaman ang mensahe ng universe para sa iyo ngayong buwan ng May 2025? Para sa video nito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong buwan ng gabay mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong buwan ng kapalaran sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Bago yan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha. Baraha 1, baraha 2, at baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuisyon. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Temperance. Ngayong Mayo 2025, Pisces, ang Temperance card ay nagsasabi ng slow but meaningful progress sa iyong love life. Hindi ito buwan ng biglaang kilig o madramang eksena, kundi panahon ng pagtitimpi, pagkakaintindihan at emotional healing. Ang peg mo ngayon, timpladong pagmamahalan, sakto lang, hindi maalat, hindi matabang. Balance is key, beshi. Kung single ka, binibigyan ka ng temperance ng mensahe na huwag magmadali sa paghahanap ng relasyon. Maaring may taong unti-unting pumapasok sa iyong buhay. Ang Emperance card ay nagsasabing, kalma ka lang, may darating din. Habang wala pa si the one, baka naman time mo na para mahalin yung sarili mo. Self-love muna, para next time na may umeksena, hindi ka clingy, ikaw ang catch. Para sa mga may partner, ang buwan ng Mayo ay tungkol sa balancing give and take. Maaaring may mga misunderstandings pero sa halip na palalain, ikaw ang magiging bridge para sa peaceful resolution. Ang Temperance ay nagpapayo ng open communication at compromise. Magandang vibes kung parehong willing mag-adjust at makinig. Payo ni Temperance sa iyo, Pisces. Huwag magmadali. Hindi ito instant noodles. Slow simmer para sa masarap na future. Be the calm in the relationship storm. Ikaw ang gagawing bridge, hindi pasabog. Pag okay ka sa loob, promise, magiging okay din ang love life. Maaaring makaranas ng spiritual connection sa taong mahalaga sa iyo. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Pisces, ang Temperance, mga bes, mahilig sa divine timing. Meaning, kung ano ang para sa iyo, hindi yan madadaan sa pagmamadali o 100 heart reacts sa story niya. Kaya wag atat. Darating din yan in God's perfect timing. Knock your perfect impatience. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay 6 of Cups. AKA naalala ka niya bigla. Uy, Pisces, ang vibe ng Mayo para sa love life mo ay balik tanaw is real. Ang 6 of Cups kasi, card yan ng nostalgia, mga lumang kwento at mga sana all moments ng nakaraan.
Malakas ang chismis na may ex o dating niligawan na magpaparamdam. Either magme-message yan bigla or mapapaisip siya habang naguhugas ng pinggan. Kamusta na kaya si Pisces? Ikaw rin, baka madalas kang mapabuntong hininga sa mga what-if scenarios. Tipong, kung di ko siya scene-zoned dati, kami pa kaya ngayon? Ay charot. Kung single ka, maghanda ka bes. May possibility na may nagbabalik. Hindi para manggulo pero para magbigay linaw sa mga bitin niyong usapan dati. Hindi porket bumalik babalikan ka na rin. Pero sure akong may moral lesson kang maiuwi rito. Parang teleserye pero ikaw ang bida. Kung in a relationship ka, reminder to na hindi puro ano ng ulam at asan yung charger ang relasyon. Baka nakalimutan nyo na kung gaano kayo ka-sweet dati. Perfect ang Mayo para sa flaunting throwback. Mag-date kayo sa dati nyong tambayan o balikan yung mga simpleng kilig moments. Malay mo, ma-revive yung early relationship spark o kahit yung simpleng ligaya ng magkasamang kumain ng fishbowl sa kanto. Sa kabuuan na yung Mayo 2025 Pisces, magpapagaling ng lumang sugat, hindi lang sugat sa puso kundi pati pride. Ouch! Possible emotional closure o baka reconnection. Mas lalalim ang kasalukuyang relasyon dahil sa nostalgia feels. Panahon para ayusin ang mga unfinished emotional business o yung mga hindi mo binanggit dati kasi okay lang ako ang motto mo. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Knight of Wands. Ito ay card ng passion, action, adventure, at minsan, impulsive na galaw. Sa love life, ito'y nagsasabing may paparating o umiigting na connection na full of excitement. Pwede ring ikaw mismo ang maging mas aggressive sa pag-express ng feelings mo. Parang motorsiklong walang preno ang energy nito. Diretso sa kilig highway pero may chance ding dumiretso sa anong nangyari zone. Sa love life, expect fireworks pero huwag kalimutang may fire extinguisher ka rin dapat. Para sa mga single, aba, Pisces, mukhang may paparating na charmer, tipong isang niilang, nawawala ka na sa sarili mong multiverse. Pero warning lang, baka bigla kang mapasigaw ng ang bilis naman kasi ang Knight of Wands energy ay parang fast food. Mabilis dumating, mabilis ding lumamig. Enjoy mo ang spark. Huwag agad magpabudol sa ikaw na nga ba vibes. Para sa may karelasyon na, get ready for surprise adventures. Pwedeng road trip na walang plano, biglaang romantic gestures, o baka naman passionate moments na tipong pang K-drama ang level. Pero tandaan, huwag hayaang puro excitement lang. Kailangan din ng emotional depth, lalo na para sa sensitive na Pisces. Alagaan ang emotional connection, hindi lang ang Instagrammable moments, sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Pisces. Enjoy the thrill but stay grounded. Communicate clearly kung ano talaga ang nararamdaman mo. Magandang panahon ito para mag-take ng risk sa love life, pero with awareness. Tumungo naman tayo sa iyong health reading ngayong buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay The Lovers. Ang The Lovers card ay interesting pagdating sa health reading, lalo na kung para sa Pisces na iyong buwan ng Mayo 2025. Karaniwan, ang The Lovers ay tungkol sa choices, balance, at koneksyon. Pero sa health context, may mas malalim pa itong ibig sabihin. Oh Pisces, ready ka na ba sa chika? Kasi ang The Lovers card, akala mo pang love life lang. Pero nope, pati kalusugan mo, nakikigulo siya. Parang universe na sinasabing, hoy, pili ka na. Gusto mo bang healthy o stress pa rin forever? Ngayong buwan ng Mayo, ang mga Pisces ay tinatawagan na balansihin ang kanilang physical at emotional well-being. Maaaring may mga desisyon kang kailangang gawin tungkol sa lifestyle, gaya ng pagkain, pahinga, o relasyon sa mga taong nakakaapekto sa iyong mental health. Dahil Pisces ka,
Sobrang sensitive ka sa energy ng paligid mo. Pisces ka eh, sponge ng feelings. Kaya kung toxic si kapitbahay, si jowa, o si friend mong energy vampire, asahan mong sasakit ulo mo, likod mo, pati kaluluwa mo. Lesson ng lovers, kung alaga ang puso, gumaganda ang aura, at immune system mo. Boundaries, beshi. Hindi ka wifi hotspot na pwedeng konektahan ng lahat. Protect your peace. Unfriend mo na yung stress source. Self-care yan, hindi pagiging maldita. Kalusugan mo ang priority mo. Sa ilang Pisces din, ang the lovers ay pwedeng mag-represent ng health focus sa reproductive system, intimacy, o hormonal balance. Good time para magpa-check up kung matagal mo nang pinagpapaliban. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Pisces, love yourself, pero seryoso naman this time. Baka kasi lagi mong inuuna ang iba, pero katawan mo na ang nagrereklamo. Kahit maliit na changes, malaking impact yan. Gawin mong ultimate relationship goal, ang healthy you. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Wheel of Fortune. Ang Wheel of Fortune ay tungkol sa pagbabago, cycle at destiny. Para sa Pisces ngayong buwan ng Mayo 2025, ang health energy mo ay nakapaloob sa ideya ng ups and downs. Maaring makaranas ka ng mga biglang pagbabago sa physical at emotional health. Maari kang makaramdam ng fluctuating energy. Minsan super motivated kang mag-exercise, minsan tamad na tamad. Expect mo na yung energy mo ay paiba-iba. Isang araw, feeling mo ready ka ng maging fitness influencer. Kinabukasan, literal na patatas ka sa couch. Kung pagod ka, huwag pilitin. Pahinga is self-care, hindi katamaran. Pero kung biglang may energy surge, sulipin mo. Maglakad, mag-zumba, o kahit mag-general cleaning ng kwarto. Plus points yun sa karma. Emotional roller coaster vibes. Pisces ka, so sensitive ka talaga. Pero ngayong buwan, mas ramdam mo ang mood swings. Ang payo ng Wheel of Fortune, huwag ka nang makipaglaban sa waves ng emotions. Ride mo na lang parang surfing. Pero warning, huwag din magpadala sa eksena. Balance besh. Try mong mag-journal. Kahit Dear Diary, bakit ganito? Or kahit simpleng hinga ng malalim. Libre yan, effective pa. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Pisces, ang health journey mo ay hindi straight line. Minsan pataas, minsan pababa, minsan paikot-ikot parang tricycle sa eskinita. Kung may setback, huwag agad ma-frustrate. Baka nga ito pa ang way para mahanap mo ang mas sustainable na healthy habits. Ganyan talaga, walang instant abs. Ikot lang ng ikot ang gulong. Huwag masyadong mataranta sa downs at huwag masyadong maging kampante sa ups. Balance is key. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Four of Cups, aka ang tamad pero may pinagdadaanan card. Ngayong Mayo, may mga araw kang mapapatingin sa kawalan, tapos iisipin mo, anong ginagawa ko sa buhay ko? Hindi ka naman lagnatin, pero emotional pagod ang mahirap kalabanin. Hindi dahil tamad ka, okay, maybe konti, pero dahil mentally drained ka lang talaga. Tinatamad? Same, pero laban pa rin. Expect mo na yung low energy days kung saan kahit pagbuhat ng remote, parang gym session na. Pero sabi ng Four of Cups, hoy, galaw-galaw, huwag hayaan ma-stuck sa pwede na mode ang katawan. Remember, Pisces ka, water sign ka, pero kung hindi ka iinom ng tubig at hindi gagalaw, baka ikaw ang maging water retention. Ang Four of Cups parang nagsasabi ng baka naman sobra ka ng chill, kaya ka nang lalamig sa sariling buhay. Kaya imbes na mag-scroll ng walang katapusan, try mo maglakad-lakad, mag-breathing exercise, o kahit tumingin lang sa mga dahon. Aesthetic pero healing. Uminom ng tubig, huwag puro kape at luha. Gawin yung mga small joys, kahit maglagay ka lang ng bagong wallpaper sa phone. Self-care na yon. Sa kabuuan, ngayong Mayo 2025 Pisces, huwag mong hayaang matalo ka ng own existential crisis. Pahinga pero huwag suko. Pisces ka, damhin mo pero huwag kalimutan mabuhay din. At ang pinakahuling reading mo para sa videong ito, ang iyong money career reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha.
Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Ace of Wands. Ang Ace of Wands sa usapin ng pera ay napakagandang senyales. Isa itong card ng bagong simula, opportunity at creative spark. Kitaan na, Beshi! Lumabas ang Ace of Wands sa pera reading mo. At ang ibig sabihin lang yan ay fresh start, fresh kitaan, at fresh Gina G energy. Kung naghahanap ka ng sign, eto na yon. Literal, may lalabas na bagong oportunidad para kumita. Maaring maliit sa simula, pero may potensyal lumago kung bibigyan mo ng energy at focus. Yung hobby mong akala mo, pang treat lang, arts, crafts, vlogging, chika sa TikTok, aba pwedeng yan ang maging extra source of income mo. Swak ang timing ngayong Mayo. So wag kang shy, push mo yan. Ang Ace of Wands ay parang nanay mong sumisigaw. Anak, galaw-galaw din. Kung may idea kang matagal mo nang iniisip pero tinatamad ka pa, Mayo 2025 ang official go signal. Simulan mo na, dali. Payo ni Ace of Wands sa'yo, Pisces. Hindi agad big time ang returns, pero planted na ang seeds. Maaasahan mo ang steady progress kung tututukan. Sorry na lang, hindi ito yung tipong passive income na nakaupo ka lang. Kailangan mo talagang magpaka-busy, pero worth it, promise. Huwag matakot sa maliit na risk, lalo kung ito ay aligned sa passion mo. Mabilis ang simula, pero huwag hayaang mawala sa focus. Alagaan ang momentum. Opportunities are there, pero ikaw ang magde-decide kung gagawin itong actual cash flow. Sa kabuuan na yung Mayo 2025 Pisces, magtiwala sa sarili mong galing, simulan ang bagong pagkakakitaan, at huwag mong hayaang maging drawing lang ang mga plano mo. In short, go lang Pisces. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Page of Wands. Ang Page of Wands ay sumasagisag ng bagong simula, inspirasyon at curiosity. Pisces, mukhang ikaw ang bida sa new beginnings, ang kwento ng curious pero kuripot dapat. Ngayong Mayo, ang Page of Wands kasi parang bata na excited sa bagong laruan, kaya sa pera, ito ang chika para sa'yo. Posibleng may lumitaw na oportunidad na dati mong di pinapansin. Yung mga side hustle na dati mong dinededma. Aba, pwedeng yan maging racket of the month. Freelance, small business, o kahit simpleng buy and sell, pagtuunan mo ng pansin. Hindi pa ito yung level na yaman levels, pero potential, malaki. Kaya laban lang, maging bukas sa pag-aaral ng bago tungkol sa investments, budgeting, o kahit simpleng money management hacks. Ang mahalaga, handa kang matuto at hindi matakot na magsimulang muli. Dahil ang Page of Wands ay may excited energy, may tendency ka ngayong buwan na gumastos agad sa mga bagay na bago o exciting. Chill muna. Tanungin sarili, makakatulong ba to sa financial goals ko o pampasaya lang ng 2 minutes? Control Pisces, control. Oo, hindi pa milyonaryo ang peg pero nasa tamang direksyon ka. Importante, huwag mawalan ng gana at mag-enjoy sa learning process. Malay mo, ang kakaibang racket mo ngayon, siya pala ang magpapasaya sa Gcash mo bukas. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Pisces, nasa simula pa lang pero exciting phase kapag dating sa pera. Hindi pa ito big time, pero kung hindi ka susuko sa kakatry ng bago at magtitipid ng konti please, tiyak na may darating na bunga sa mga susunod na buwan. Tiwala lang. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Ten of Swords. AKA Aray Pero Laban, ang Ten of Swords ay isang mabigat na card. Kadalasang simbolo ng pagtatapos, betrayal, o rock bottom moment. Pero kalma lang, huwag mag-emote agad. Sa usaping pera, ang Ten of Swords ay hindi para lang manakit. Actually, good news in disguise siya. Bakit? Kasi ito ang senyales na tapos na yung pinakamasakit. Kumbaga sa telenovela, ito na yung scene na binagsakan ka ng lahat. Pero next episode, babangon ka rin. Payo ni Ten of Swords sa'yo, Pisces. Harapin ang katotohanan. Ano bang gastos ang paulit-ulit bumibira sa'yo? Shopee cart? Ikaw ba yan? Tigilan ang pagsalba sa financial situations na hindi na worth it. May mga bagay talagang hindi na kayang isalba, lalo na kung butas-butas na ang bulsa. Let it go, Elsa style. Ang mga pagkatalo mo ngayong buwan, investment yan sa future wiser version ng sarili mo. Simulan ang small recovery steps. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Sa kabuuan na yung Mayo 2025 Pisces, after 10 of Swords, ang energy ay usually cleansing and rebuilding. So kahit tough ang Mayo, ang mga susunod na buwan ay magiging mas magaan kung magfo-focus ka sa lessons at action. Ayan na nga Pisces, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw.
Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi, Pisces.